Sabi na nga ng mga political expert, neck and neck o gitgitan ang presidential race sa pagitan ni Barack Obama at Mitt Romney. Kaya naman inaasahan ang matinding laban sa mga tinatawag na swing state. Batay po sa electoral map na binuo ng Reuters News Agency, yung mga state na matingkad ang pula, yun daw po yung mga lugar na solid na bobotong Republican. Ang mga estado naman na kulay peach, leaning o inaasahang papabor kay Romney. Ang mga dark blue state naman, yan po yung mga solid Democrat o yung kampo po ni Obama, habang ang mga naka-light blue, leaning Democrat o kumikiling kay Obama. Pero ang talagang binabantayan ngayon ay yung mga estadong kulay purple tulad po ng nakikita nyo. Yan po yung mga tinuguri ang swing state at dyan inaasahang magiging talagang gitgitan ang presidential race. At kabilang po sa mga swing state ang Colorado na mayroong 9 electoral college votes. Ang Florida naman mayroong 29 electoral college votes. Malaki po yun. Iowa 6, Nevada 6, at New Hampshire 4. Ang estado naman po ng Ohio mayroong 18 electoral college votes, ang Virginia 13, habang ang Wisconsin 10 electoral college votes. At kapag pinagsama-sama po ang electoral college votes na hawak ng mga swing state na ito na kulay purple, aabot po yan ng 75. Malaking bilang na kailangan ng parehong kampo sa ganitong kadikit na laban. At para po maideklarang panalo sa eleksyon, kailangang makakuha ang isang presidential candidate ng 270 electoral college votes. At dito na po pumapasok kung ano-anong mga issue ang pinakamahalaga para sa mga botante ng Amerika. Kung titignan po ang datos na kinalap ng Reuters, makikitang 3 sa 8 swing state ang may mataas na unemployment rate hanggang nitong Agosto. Sa Nevada, 12.1% po ng working age population ang walang trabaho. Sa Florida, 8.8% at sa Colorado, 8.2%. Ang mga lugar na ito may unemployment rate na mas mataas sa national average na 8.1%. At tingin po ng mga eksperto, sa puntong ito ay mga isyong dikit sa sikmura ang magpapasya ng eleksyon sa Amerika.